Minahalaga namin ang mga malalamig na gabi sa isang malaking mansion na may hininga at init ng bawat isa. Habang inaaliw ang kalungkutan ngang isa't isa, basang-basa kami hanggang sa kaibuturan ng aming katawan at hindi na kami simpleng kasambahay at chairman lamang. Kung pipindutin ninyo ang subscribe button, ikukuwento namin sa inyo ang nga nakakagulat at nakakaantik nam nga nakatagong kwento sa totoong buhay bawat linggo. Magsimula na tayo sa kwento ngayon. Kung aakyat ka sa burol ng Forbes Park sa Makati, may isang malaking mansyon na tahimik na nakatayo sa dulo. Isang kulay abo na pader at isang itim na bakal na gate. At sa loob nito ay may isang hardin na mayos na inalagaan. Sa araw na iyon, pinindot ko ang intercom ng gate na may pamilyar na kamay. Ako po ito, Sinya Reyes. Narinig ko ang tunog ng pagbukas ang pinto at tahimik akong pumasok. 8 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang aking asawa. Kahit na matagal na panahon na ang lumipas, ramdam na ramdam ko pa rin ang kanyang pakawala. Sa loob ngang mahabang panahon, tinalikuran ko ang mundo. Hindi ko na rin magawa ang aking trabaho, kaya isinara ko ang aking tindahan ng kosmetiko at namuhay ng mag-isa sa loob ng 8 taon. Wala akong gustong gawin at bawat araw ay isang pakikibaka lamang. Ang nakapansin sa akin ay ang isang malapit na kaibigan na nakatira sa Dasmariñas Village. Isabel, makakasakit ka niyan? Kailangan mong makipakilala sa mga tao at gumalaw-galaw? Inalok niya. Akong trabaho bilang kasambahay sa isang marangyang mansyon sa Forbes Park sa pamamagitan ng isang kakilala. Sa una, nag-alinlangan ako. Ngunit tulad ng sinabi ng aking kaibigan, pakiramdam ko ay babagsak ako kung wala akong gagawin. Ang may-ari ngang marangyang mansyon ay isang 70 taong gulang na lalaki na nagretiro 10 taon na ang nakalipas matapos magpatakbo ngang isang malaking negosyo at ngayon ay nag-enjoy sa kanyang pagre-retiro. Ganun nagsimula ang aking trabaho. Isang palapag na mansyon na itinayo sa isang burol sa Forbes Park, pamilyar ngunit laging nakakakabang nga hakbang. Ngayon ang 2nd linggo ko nang pumasok sa bahay na ito. Ang sinak ng araw sa unang bahagi ng taksibol ay dahan-dahang kumakalat sa salamin ng pinto ng pasukan. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang pa rin mula sa paglilinis kahapon. At ang mga pinakamataas na kalidad na mga kasangkapan na gawa sa kamay na nakalagay sa pasilyo ay tahimik at marangal na nakatayo na parang isang museo. Pagkatapos ng pasukan, habang papunta ako sa kusina, automatik kong gumalaw ang aking mga kamay. Sa ibabaw ng lababo ay maayos na nakalagay ang mga pinggan na ginamit niya kagabi at binuksan ko ang gripo at nagsimulang maghugas. Ang tunongang paghugas ng pinggan ay marahang umaling-aungaw sa tahimik na bahay. Karamihan sa mga umaga, si Chairman Santos ay nananatili sa kanyang silid-aklatan sa 2nd palapag pagkatapos ng almusal, at ang pagsasayos ng sala at kusina sa unang palapag ang simula ng aking araw. Sa araw na iyon, binuksan ko ang bintana ng kusina at huminga sandali habang tinatanggap ang hangin mula sa direksyon ng Laguna de Bay. Malamig pa ang hangin, ngunit may amoy ngang taksibol. Ngunit sa araw na iyon, may kakaiba. Dapat ko bang sabihin na ang himpapawid ay may bahagyang kakaibang texture? Sobrang tahimik ngang bahay. Sa isang tahimik na lugar, kahit na ang pamilyar na amoy o magaan na yapak ay maaring maging isang alih. Ngunit sa araw na iyon, wala kahit iyon. Habang nahuhugas akong pinggan na may bahagyang kaba at pinupunasan ang mesa ngang isang basahan, naramdaman ko ang presensya ngang isang tao sa sala. Paglingon ko, nanigas ako sa aking kinatatayuan. Si Chairman Santos ay nakaupo sa sopa. Wala siyang imik na nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang anyo ay mukhang malungkot at nalulunod sa malalim na kalungkutan. Sa loob ng 2 linggo kong pagtatrabaho sa bahay na ito, iyon ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ganun. Lagi siyang mukhang abala sa paggawa ng isang bagay. Ang sinangang araw na tumatagos sa siwang ngang kurtina ay dahan-dahang yumakap sa kanyang mga balikat
At sa ilalim ngang liwanag na iyon, ang kanyang gilit ng muha ay mukhang kakaibang malungkot. Sa araw na iyon, ang kanyang aura ay mukhang partikular na mabigat at maingat. Dahan-dahan akong nagsalita. Chairman, magandang umaga. Medyo maga po kayong bumaba ngayon. Dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo at tiningnan ako. Nang magtama ang aming nga mata, bigla akong napasinghap. Ang kanyang gamata, mahirap ipaliwanag sa salita, ngunit isang napakalalim at matagal na kalungkutan. Isang tingin na tahimik na umaakit sa mga tao na parang isang balon na matagal ng panahon. Sandali kaming nakatinginan ng walang imik. At pagkatapos ay bahagya niyang itinango ang kanyang ulo. Iyon ang tanging sagot na ibinigay niya sa akin sa araw na iyon. Habang hindi ko tinitigil ang pakpunas ng mesa, palihim kong sinisilip ang kanyang anyo sa salamin. Pagkatapos ay napagtanto ko na may nararamdaman ako kakaiba. Ngunit sa sandaling iyon, patuloy ko siyang iniisip. Iyon ang unang pagkakataon. Isang taong laging malinis at tahimik. Isang matandang lalaki na tahimik na pinapanatili ang kanyang lugar at hindi nagpapakita ng anumang abala. Ngunit iba ang araw na iyon. Sa sandaling makita ko ang kanyang medyo malungkot na gilit ng muha, hindi ko na mamalayan na nanikip ang aking dibdib. At naramdaman ko na isang hindi may paliwanag na damdamin ang dahan-dahang yumayanig sa akin. Ang himpapawid sa bahay na iyon sa araw na iyon ay tiyak na iba. Ang hangin, ang liwanag, at maging ang aking puso. Sa isang ordinaryong araw na parang walang nangyari, isang bagay ang tahimik na nagsisimula. Nang hapong iyon, habang nag-ayos akong sala, napaisip ako. Habang nakayuko ako upang ayusin ang ngaunan at pinupunasan ang alikabok sa mesa, patuloy na sumasagi sa isip ko ang kanyang gamata. Kakaiba? Hindi ba? Isang tingin lang na nagtama ng lumingon siya, ngunit ang damdaming nakapalop dito ay madaling yumanig sa aking puso. Pagkatapos kang tanghalian, gaya ang dati, nagluto ako ng sinigang at inihain ito sa mesa. Tahimik na bumaba si chairman at umupo sa kanyang upuan at sandaling kumain ng sabaw ng walang imik. Hindi ito awkward, ngunit mas tahimik kaysa karaniwan. Ang tunok lamang ng kutsara na tumatama sa mangkok ang tanging pag-usap. Tahimik siyang sumubo ng isang kutsarang sabaw at pagkatapos ay ibinaba ang kanyang kutsara at tiningnan ako ng walang imik. At sa isang napakalambing na boses, sinabi niya, matagal ko nang nararamdaman, pero masarap ka talagang magluto. Sa isang salitang iyon, nanikip ang aking dibdib. Iyon ang unang pagkakataon na kinausap niya ako. Bukod dito, ang kanyang tono ay may kakaibang damdamin. Parang isang taong nakakalala ng isang bagay na matagal na niyang hindi natitikman. Pananabik, init, at medyo masakit na alaala. Maingat akong ngumiti at sumagot, salamat po, matagal na po akong nagluluto. Tumango siya sa aking sagot at muling tahimik na kumain ng sabaw, ngunit naramdaman ko. Ang kanyang nga mata ay nakatingin sa bawat galaw ng aking nga daliri. Sa sandaling iyon, parang bumagal ang oras. Ang sinak nga, araw sa labas ng bintana ay unti-unting lumulubog at ang init ay unti-unting pumapasok sa sala. Pagkatapos kumain, tumayo si chairman at tahimik na nilibot ang sala ng walang imik. Pagkatapos ay lumakat siya patungo sa hagdanan at habang nagkukunwaring pinupunasan ko ang lalagyan ng sapatos malapit sa pasukan, palihim kong tiningnan ang kanyang likod. Isang mayos na anyo na nakasuot ng itim na niniting na t-shirt at slacks at isang napakabagal at mabigat na lakad. Ang kanyang likod habang paakyat siya sa hagdanan patungo sa ikalawang palapag ay mukhang malungkot. Ang tunong nga lumang kahoy na hagdanan na tumutunog habang dinadala ang kanyang bigat. Hindi ko akalain na ang tunog na iyon ay magiging napakasakit. Sa sandaling iyon, hindi ko na siya tiningnan bilang chairman lamang, kundi bilang isang asawa ngang isang tao, isang ama ngang isang tao, at ngayon ay isang lalaking nag-iisa. Mula sa araw na iyon, hindi ko na mamalayan na mas madalas ko na siyang tinitingnan. Isang araw na parang walang nangyari, ngunit tiyak na may nagbabago. Napakatahimik, kapwa siya at ako. Kinabukasan ng umaga, isang oras na mas maaga kaysa karaniwan. Dahil sa ulan kagabi, napakalinaw ang hangin,
At habang nakabukas ang bintana ng kusina, tinatapos ko ang paglilinis ng umaga. Ang sinak ng araw ay dahan-dahang humahaplos sa dulong ng mesa. At ang nga baso na walang alikabok na pinunasan ay tahimik na kumikinang habang tumatanggap ng liwanag. Noon iyon, narinig ko ang tunong gayapa na tahimik na bumababa mula sa ikalawang palapa. Si Chairman, na karaniwang nagpapakita lamang sa huli ng umaga, ay maagang bumaba sa araw na iyon. Ngang Reyes, sumama ka sandali sa akin. Mababa ngunit malinaw ang kanyang sinabi at walang pag-alinlangan akong sumunod sa kanya sa ikalawang palapa. Nang huminto si Chairman sa harap ng pinto ng dressing room, tahimik niyang hinawakan ang hawakan ng pinto at sandaling tumayo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang lugar na ito ay hindi lamang isang simpleng aparador para sa kanya, kundi isang silid na may kahulugan. Nang bumukas ang pinto, isang amoy ng lumang pabango ang dahan-dahang kumalat mula sa loop. Isang matamis ngunit medyo malungkot na amoy. Dahan-dahan siyang pumasok sa dressing room at lumapit sa isang maliit na safe na nakalagay sa isang aparador sa loop. Habang pinipindot niya ang password, hindi ko napansin na bahagyang nanginginig ang kanyang madaliri. Sa tunonggom, beep, bumukas ang pinto ng safe at isang maliit na kahon ng alahas ang tahimik na lumitaw. Inilabas ni Chairman Santos ang kahon ng alahas at maingat na binuksan ito. Sa loob nito ay may isang kwintas na perlas na may banayat na kinang. Sandali niyang tiningnan ang kwintas ng walang imik at pagkatapos ay dahan-dahang lumingon at lumapit sa akin. Ito, sandaling huminto ang kanyang boses. At pagkatapos ay maingat niyang idinuktong, "Gusto mo bang hawakan?" Nagulat ako, ngunit tumango ako at iniabot ang aking kamay. Pagkatapos ay maingat niyang inilagay ang kwintas sa aking kamay. Sa sandaling iyon, ang kanyang kamay ay bahagyang dumampi sa likod ng aking kamay. Isang nakakagulat na mainit at kakaibang nanginginig na hawa. Ang perlas ay mas malamig kaysa sa inaasahan ko at mabigat. Sa bigat na iyon, parang may kahulugan na higit pa sa isang simpleng palamuti. Habang tinitingnan niya ang kwintas ng walang imig, bumulong siya, "Napakaganda ng aking asawa kapag suot niya ito." Sa masalitang iyon, hindi ko mayangat ang aking ulo. Ang kanyang nga mata. Sa loob nito ay may pananabik, sakit, kalungkutan, at isang hindi may paliwanag na lambing na sabay-sabay na tumatagos. Wala akong sinabi. Maingat ko lang na hinawakan ang kwintas at tahimik na naramdaman ang damdamin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na may isang bagay sa loob ko na matagal ko nang tinatakpan ay dahan-dahang nayanik. Sandali kaming walang imik. Sa tahimik na lugar na iyon, tanging ang amoy ngang pabango at ang malamig na pakiramdam ngang perlas ang pumupuno sa hangin. Maingat niyang kinuha ang kwintas sa aking kamay ngunit hindi ito ibinalik sa kahon ng alahas. Sa halip, dahan-dahan siyang umupo sa isang upuan habang hawak ang kwintas at habang nakatingin sa malayo, nagsimula siyang makwento. Malinaw pa rin sa akin ang araw na unang isinuot ng aking asawa ang kwintas na ito, mababa at dahan-dahan ang kanyang boses. Anibersaryo ng aming kasal. Abala ako noon, ngunit ako mismo ang pumili nito at ako pa ang nakbalot. Tahimik akong umupo sa tabi niya. Nang walang imik, na parang sabay naming tinitingnan ang alaalang iyon, sandali niyang ipinikit at iminulat ang kanyang gamata. Ngumiti siya sa araw na iyon. Matagal na panahon na siyang hindi tumatawa ng walang imik, at ang tawang iyon ay hindi na narinig pagkatapos ng ilang buwan sa kama ng ospital. Sa mga salitang iyon, parang nanikip ang aking dibdib. Naalala ko rin ang aking asawa na pumanaw sa isang silid ng ospital 8 taon na ang nakalipas. Ganon din ang aking asawa. Sa huling pagkakataon, mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay at ngumiti lang ng walang imik. Nang matapos ang aking sinabi, dahan-dahan niya akong tiningnan. At pagkatapos ay bahagya niyang itinango ang kanyang ulo. Sa kanyang nga mata, may isang tahimik na pagsang-ayon na tinatanggap na kami ay mga taong dumaan sa parehong panahon. Mula noon, hindi ko na inilabas ang kwintas na ito sa safe. Tulad ngayon,
Hawak niya ang kuwintas sa isang kamay at dahan-dahang hinaplos ang kanyang baba sa kabilang kamay. Kakaiba, hindi ba? Kakaiba, ngunit ngayon. Gusto kong ipakita ito sa iyo. Nang marinig ko ang masalitang iyon, matagal akong hindi nakapagsalita. Tahimik ko lang na ibinaba ang aking ulo at inilagay ang aking mga daliri sa bawat perlas. Isang nakakagulat na malambot at malamig na pakiramdam. Parang nararamdaman ko ang oras na naipon dito. Ginoo, napakaganda niya siguro. Sa mga salitang iyon, bahagya siyang ngumiti. At pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumayo at sinabi sa akin, "Sandali lang, pwede ka bang lumapit dito?" Itinayo niya ako sa harap ng isang malaking salamin sa sulok ng dressing room. At pagkatapos ay kinuha niya ang kwintas sa aking kamay at maingat na isinuot ito sa aking lig. Sa pakiramdam ng maperlas na tahimik na nakalagay sa aking lig, nanikip ang aking dibdib, ang kanyang nga daliri ay dumaan sa aking batok at bahagyang dumampi at halos dumampi sa aking balikat. Bagay din sa iyong lig, sinabi niya, iyon habang tinitingnan ako sa salamin at sinundan ko rin ang kanyang tingin sa salamin. Sa loob nito ay may isang medyo kakaibang ako. Sa aking suot na damit na walang kulay, ang bahagyang kinangang perlas ay naghalo at parang isang napakatandang babae at mayroon ding pakiramdam na unang beses na nakikita bilang isang babae. Sa sandaling iyon, iba ang kanyang mga mata. Nawala ang pananabik at sa halip may isang init na nananatili sa sandaling ito. Kapag tinitingnan ko ito, naaalala ko ang aking yumaong asawa. At ganun din kapag tinitingnan kita. Ang iyong pananalita, ang iyong pagluluto ay halos kapareho ng aking yumaong asawa. Nahihiya ako, ngunit tahimik akong nagmamasid sa iyo sa loob ng mahabang panahon. At ngayon, gusto kong ipakita ito sa iyo, sinabi niya, iyon at humakbang paatras. Inilagay ko ang aking kamay sa kwintas at dahan-dahang huminga. Sobrang gulat at nanginginig ako. At naisip ko, hindi ito isang simpleng alaala lamang, kundi maaring ito ang lahat ng oras na pinanatili niya ng mag-isa. At ngayon, ipinakita niya ito sa taong gusto niyang ibahagi ng gabing iyon, kakaibang mamasa-masa. Ang langit na buong araw na maulap ay unti-unting dumidilim, at pagkatapos kong ayusin ang hapagkainan pagkatapos ngang hapunan, napakadilim ng langit sa labas ngang bintana, pinatay ko ang ilaw sa kusina at lumabas sa sala, at nang tumayo ako sa bintana, tanging ang tunog ng hangin na dumadaan sa madilim na mundo ang tahimik na naririnig, na parang inaalif ang matagal ng kalungkutan, tahimik at dahan-dahan. Noon ay inilabas ni Chairman ang isang bote ng alak mula sa loop ng isang aparador sa sulok ng sala. Sa gabing tulad nito, okay lang sigurong uminom tayo ng kaunti, hindi ba? Sinabi niya iyon at tahimik na inilagay ang 2 baso ng alak sa mesa. Bago pa ako makapagsalita, napuno ng tamang dami ng alak ang baso. Ang mapusyaw na kulay burgundi na alak ay dahan-dahang umikot sa loop ng baso, na lumilihang maliliit na alon, at iyon ay kakaibang nakakaakit sa puso. Sandali akong nag-alinlangan at pagkatapos ay maingat na umupo sa tapat niya. Naktos kami ng walang imik at nang lunukin ko ang unang higop, ang aroma ng alak ay dahan-dahang bumaba sa aking lalamunan. Naramdaman ko ang isang banayat na init at isang hindi, may paliwanag na pakiramdam ng ginhawa. Matagal na sigurong alak ito. Nang sabihin ko iyon, bahagya siyang ngumiti. Oh, ito ang huling bote na ininom namin ng aking asawa. Noon, gusto kong itago ito kaya itinabi ko, ngunit ngayon, bigla kong gustong ilabas. Nang marinig ko ang salitang iyon, nanikip ang isang bahagi ng aking dibdib. Sa boses ng taong naglalabas ng alaala, narinig ko ang isang mas malalim na pananabik kaysa sa kalungkutan. Sandali kaming nakaupo nang makaharap ng walang imik. Tanging ang tunog ng banayat na hangin ang pumupuno sa espasyo at paminsan-minsan. Ang tunog ng salamin na tumatama sa baso at ang tunog ng hininga ay nagahalo. Pagkatapos ay biglang dumampi ang kanyang magadaliri sa ibabaw ng mesa at sa likod ng aking kamay. Biglang tumibok ng malakas ang aking puso
Upang isipin na ito ay isang aksidenteng pagdampi, may pag-aalinlangan sa kanyang nga daliri, at tiyak na may isang bagay na gusto niyang iparating. Ang kanyang mga mata ay iba rin sa karaniwan. Sa pamamagitan lamang ng tahimik na pagtingin, naramdaman ko na may gumagalaw sa loob ko. Nun iyon. Sa biglang pagsara ng bintana ngang sala dahil sa hangin, nagulat ako at hindi sinasadyang kumilos at hindi sinasadyang sumandal sa kanya. Upang maging eksakto, niyakap ko siya sa kanyang mabisik. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Nagulat din yata siya, kaya sa una ay nanatili siyang nakatayo, ngunit pagkatapos ay maingat niyang niyakap ang aking nga balikat. Ang kanyang yakap ay mas mainit kaysa sa inaasahan ko at isang kakaibang pamilyar na init. Ang tibok ng puso at dalawang braso na tahimik na yumayakap sa isa't isa. Sa gabing iyon, wala kaming sinabi. Parang dahan-dahan naming ibinibigay ang aming nga puso sa init ng isa't isa. Habang nakayakap ako sa kanyang nga bisik, wala akong narinig na anumang tunog sa mundo. Tanging ang kanyang hininga na tahimik na naririnig sa aking ulo, ang mainit na init na dumadaloy sa aking balikat, at ang hangganan ng aking puso na bumabagsak sa sandaling ito ang malinaw. Sa una, niyakap ko lang siya dahil sa gulat. Ngunit ngayon, alam ko mismo na mas malalim akong yumayakap sa kanyang nga bisik. Maingat din niya akong niyakap ngang mahigpit, isang kamay ang nakayakap sa aking likod at ang isa ay tahimik na nanatili sa aking ulo. Walang salita, ngunit napakabait ng kanyang hawak. Gaano katagal kaming ganun? Hindi ko na alam kung gaano katagal ang lumipas. Medyo maya-maya, nang dahan-dahan kong sinubukang kumawala, natural din niyang binitawan ang kanyang braso kasabay ngang aking paggalaw. Ngumiti ako na parang awkward at tahimik niyang tinanggap ang ngiting iyon at uminom ngang isang higop ngang natitirang alak sa baso. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin at sinabi sa akin, Grang Reyes, ang maikling tawag na iyon ay kakaibang hindi pamilyar at kakaibang nagpapakaba sa aking puso. Hindi ko akalain na mararamdaman ko ulit ang isang tao na ganito. Sinabi niya iyon habang maingat na tinitingnan ang aking mukha at hindi ko iniwas ang aking tingin habang pinipigilan ang aking hininga. Sa sandaling iyon, alam namin na pareho kaming isip ng hindi nagsasalita. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang katawan at ipinikit ko ang aking nga mata. Tahimik at napakaingat, naglapat ang aming nga labi. Maikli ngunit malalim, nanginginig ngunit mainit. Ang halik na iyon ay hindi isang simpleng pagpapahayag ng damdamin, kundi isang sandali kung saan ang matagal ng nagayalong puso ay unti-unting natutunaw. Pagkatapos magiwalay ang aming nga labi, nakatinginan kami nang walang imik, ngunit tulad ng isang napakalalim na pag-usap. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, at hindi ko rin iniwasan ang sandaling ito. Tahimik ko lang na binuksan ang pinto ngang aking puso, upang makapasok ang kanyang puso sa pamamagitan ngang pinto ngang aking puso. Sa gabing iyon, unang beses kong naramdaman na ang katahimikan ng bahay na ito ay maaring maging kapayapaan, hindi kalungkutan. At sa loob ng kapayapaan na iyon, isang maliit at maingat na pag-ibig para sa isang tao ang tumatagos. Kinabukasan ng umaga, gaya nati, muli akong pumunta sa kanyang bahay. Ang init ng kanyang labi na nanatili pa rin sa akin ay agad na nagparamdam sa akin na hindi panaginip ang nangyari kahapon. Isang medyo magaan na puso, ngunit ang maingat na halik na ibinahagi namin kahapon. At ang kanyang mainit na init ay patuloy na umiikot sa aking isip. Nang tahimik akong pumasok sa kanyang bahay, isang nakakagulat na tanawin ang naghihintay sa akin. Sa kusina, si Chairman na nakasuot ng apron ay masigasik na nagluluto ng isang bagay, amoy ngang sinigang. At sa tabi nito ay may ilang mga side dish na maayos na nakalagay. Chairman, maingat kong tinawag at lumingon siya at ngumiti. Reyes, gusto kong subukang maghanda nga almusal ngayon. Sa mga salitang iyon, nagulat ako at medyo kinilig ang isang bahagi ngang aking dibdib
Nang una akong dumating sa bahay na ito, hindi ko man lang naisip ang isang chairman na nagluluto sa kusina. Mas mahirap pala ang sinigang kaysa sa inaasahan ko. Medyo maalat ang bagong kaya nagdagdag akong kaunting tubig, pero hindi ko alam kung tama ang lasa. Nahihiya siyang ngumiti at itinaas ang sandok. Umupo kami sa mesa at maingat na itinaas ang aming mga kutsara. Nang tikman ko ang isang kutsarang sabaw, ito ay nakakagulat na masarap at malinamnam. Mas masarap kaysa sa inaasahan ko. Nang sabihin ko iyon, nanlaki ang kanyang magamata at ngumiti lang siya ng walang imik. Ang ngiting iyon ay napaadalisay at mainit pagkatapos kang sinigang. Habang tinitikman namin ang side dish isa-isa, isang tahimik na pag-usap ang nagpatuloy sa pagitan namin at sa halip na awkwardness, isang mas malambot na hangin ang dumaloy kaysa kahapon. Ngunit nang susubo na sana akong isa pang kutsarang sabaw, natabi ko ang baso ngang tubig at nabasag ito. Ay, pasensya na po. Mabilis kong sinubukang punasan ang tubig at alisin ang basak na baso, ngunit una siyang lumapit at maingat na pinunasan ang tubig sa aking braso ng isang maliit na panyo. Hindi ka ba nasaktan? Manatili ka lang diyan? Ako na ang maglilinis, baka masaktan ka. Ang kanyang hawak ay napakaingat at mainit kaya nalilito ako kung ito ay isang simpleng pag-alala o isang damdamin. Ibinaba ko ang aking mamata at tahimik na ngumiti at ngumiti rin siya ng walang imik. Sa labas ng bintana, ang maagang sinaang araw ay kumakalat pa rin at ang mga bulaklak sa maliit na florera sa mesa ay bahagyang yumuyugyok na parang binabasbasan ang aming umaga. Sa umagang iyon, tiyak na alam ko. May isang bagay na unti-unti ngunit tiyak na nagbabago sa pagitan namin. Habang nagayos ako ng mesa pagkatapos kumain, patuloy na sumasagi sa isip ko ang kanyang anyo habang inayos niya ang basong nabasak ko. Ang kanyang malambot at mainit na pag-aalala ay tahimik at malalim na nakababat sa mga natitirang damdamin mula kagabi. Nakatayo ako sa harap ng lababo, nahuhugas ng mapinggan. Nang sandali akong huminto at kinuha ang aking telepono. Nakita ko ang isang mensahe mula sa aking anak na babae. Ma, okay ka lang ba sa weekend? Kung okay ka lang, makita tayo. Kailangan ko rin ng pera. Isang maikling pangungusap, ngunit sa sandaling makita ko ang mensaheng iyon, bahagyang nayanik ang aking balanse. Ang aking anak na babae ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa akin sa loob ng ilang taon na nagsasabing kailangan niya ng pera para sa kanyang negosyo. Tanging sa mga pagkakataong iyon lamang siya nakikipag-ugnayan sa akin. 8 taon na ang nakalipas mula nang pumanao ang aking asawa at hindi man lang siya nakipag-ugnayan sa akin na naiwan mag-isa. Kaya siguro mas malaki ang kalungkutan at kahungkagan na nararamdaman ko. Hindi ko agad masagot. Pinatay ko lang ang tuno ng telepono at tahimik na isinara ang screen. Habang ginagawa ko iyon, lumapit siya sa aking tabi at tahimik na nagtanong, "May problema ba?" Bahagya akong tumango. Ang aking anak na babae, may kaunting problema kami. Hindi na siya nagtanong pa. Ang katahimikan na iyon ay mas mabait. Ang kanyang salobin na iginagalang ang personal na problema ngang isa't isa ay isang malaking aliw sa akin. Pagkatapos kong ayusin ang lahat ng mga pinggan, muli siyang umupo sa mesa at nakatingin sa labas ng bintana, na parang isang taong malalim ang iniisip. Ang kanyang anyo ay napakatahimik at comfortable kaya naramdaman kong uminit ang aking puso. Noon ay tahimik siyang nagsalita. Noon niluluto nga aking yumaong asawa o ni Ginong. "Reyes, masarap lang akong kumain, pero mas mahirap pala ang sinigang kaysa sa inaasahan ko." Sa mga salitang iyon, hindi ko mapigilan ang aking tawa at itinaas ang aking ulo at ngumiti rin siya habang nakatingin sa akin. "Iniisip mo pa rin ba iyon?" Walang pakukunwari o awkwardness sa ngiting iyon. Ito ay parang isang patunay na dalawang tao ang nagsimulang magbahagi ngang parehong pakain sa parehong mesa at maingat na naglalabas ng parehong puso. At naisip ko, marahil ang oras na kasama ko ang taong ito ay napakapayapa, kaya parang marami na akong nararamdaman para sa kanya. Nang gabing iyon, napakatahimik.
Tapos na akong maglinis buong araw at pauwi na sana, ako nang marahan siyang nagsalita. Ngang, Reyes, okay lang ba ang oras mo sa gabi? Kung okay lang, gusto mo bang manu tayo ng isang pelikula? Sandali akong nag-alinlangan, ngunit sa kanyang nga mata, hindi ko maisip ang salitang hindi. Ito ay isang tingin na hindi mo maaring balewalain ang kalungkutan ng isang tao. Ibinaba ko ang aking bag at tahimik na tumango. Bahagyang dumilim ang ilaw sa sala at pumasok siya sa loob upang maligo at lumabas. Sa araw na iyon, unang beses kong nalaman na ang isang bathrobe ay maaring maging napakaayos at bagay sa kanya. Isang bathrobe na may kalmadong kulay at ang kanyang anyo na bahagyang inayos ang kanyang basang buhok ay parang ibang tao na nakatayo doon. Umupo kami sa tabi ng isa't isa sa sopa at nagsimulang mag-play ang isang romance movie sa TV. Mabagal ang madialogo ngang pelikula at kalmado ang background music at pareho kaming nakatingin sa screen ng walang imik. Ngunit sa kalagitnaan, dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Marahan ngunit tiyak. Ang kanyang kamay ay ipinatong sa aking kamay. Sa sandaling iyon, ang aking puso ay tumibo ngang napakatahimik ngunit malakas. Hindi nagtama ang aming mata, ngunit sapat na ang init na iyon. Ang kanyang kamay ay mainit, at hindi ito isang pagtatangkang hawakan o isang pagnanais na huwag bitawan, kundi isang pakiramdam na gusto niyang iparating na nandiyan lang siya. Ang babaeng bida sa pelikula ay nagsabi ganito, ang pag-ibig ay bumabalik kahit nahuli na. Sa sandaling lumabas ang dialogo na iyon, sabay kaming lumingon mula sa screen at nakatinginan. Sa aming mga mata, may kaunting pag-alinlangan at maraming paghihintay. At naisip ko, marahil ang taong ito, tulad ko, ay kumakatok sa pangalawang pinto, na ang tahimik na hawak na ito, ngayon ay maaring ang simula. Nang matapos ang pelikula, halos madilim na ang sala. At tanging ang liwanag mula sa screen ang nag-ilaw sa aming mga mukha. Tahimik niyang ibinaba ang remote control at tumayo at sinabi sa akin, sandali lang, pwede ka bang pumunta dito? Ang lugar na kanyang pinuntahan ay ang bintana ng sala. Sa kabilangang salamin, ang hardin na basang ang ulan ay kumikinang sa dilim at may inilabas siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon na gawa sa pelus. Sa loob nito ay tahimik na nakalagay ang pamilyar na kwintas na perlas. Gusto kong isuot ito kay Ngeng Reyes. Ito ang kwintas na perlas na alaala ng kanyang yumaong asawa. Dahan-dahan siyang lumapit sa aking likuran at itinaas ang kwintas. Ang kanyang hininga ay dumampi sa aking batok at ang kanyang nga daliri ay maingat na lumapit sa likod ng aking click. Sa malit na tunog ang isang kawit na nakakabit, kakaiba, naramdaman ko na may isang bagay sa loob ng aking puso ang sabay na napupuno. Mas lalong kumikinang ang perlas ngayong nakahanap na itong bagong may-ari. Bumulong siya habang inilalagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Tiningnan ko ang aking anyo sa salamin. Ang aking anyo na may suot na kwintas na perlas at ang kanyang muha na tahimik na ngumingiti sa tabi ko. Sa sandaling iyon, hindi na kami chairman at kasambahay. Niyakap niya ang aking nga balikat. At bahagya kong inilingon ang aking ulo at sumandal sa kanyang dibdib. Tahimik na tumibok ang aking puso at ang init na ipinapasa ng walang imik ay parang yumayakap sa buong katawan ko. At napakanatural, muli kaming nahalikan. Ang halik na iyon ay hindi na maingat. Ang panginginig kahapon ay naroon pa rin, ngunit sa pagkakataong ito ay mas malalim at mas toto. Sumunod ang isang yakap at sa isang katahimikan na parang tumigil ang oras, mahigpit naming niyakap ang isa't isa. Hindi kailangan ng gasalita. Tanging ang pagnanais na ang damdaming ito, ang init na ito ay hindi na mawawala pa. Pwede na ba akong mas lumapit sa iyon ng may higit na katapatan? Nang sabihin ko iyon, mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay at tahimik na tumango. Sa isang espasyo, inali namin ang kalungkutan at pananabik sa loob ng aming masarili. Tila nakalimutan niya ang kanyang edad at mas naging matindi at mas nagustuhan ko iyon. Pinuno niya ang aking kaluban ngang init. Sa gayon, sa isang tahimik na malaking mansyon, umasa kami sa hiningangang isa't isa at naramdaman ang init ng aming nga katawan
Pagkalipas ng ilang oras, muli kaming tumayo ng matagal sa harap ng bintana. Umulan pa rin ng taksibol sa labas, at marahil ang ulan na iyon ang nagsisimbolo sa aming unang simula. Ilang araw pagkatapos, hapon na. Marami akong labahan na kailangang ayusin, kaya umakyat ako sa ikalawang palapag at biglang huminto nang makita kong bahagyang nakabukas ang pintong silid aklatan. Mula sa loop, isang kalmadong musikang klasikal ang maririnig, at sa loop nito ay si Ge Santos na may hawak na isang album. Nang tahimik akong kumatok sa pinto, itinaas niya ang kanyang ulo at marahang ngumiti. Reyes, gusto mo ba ang Palawan? Sa hindi inaasahang tanong, sandali akong nagulat, ngunit tumango ako at nagtanong pabalik, Palawan? Opo, gusto ko po. Nakapunta na ako doon ng ilang beses kasama ang aking pamilya dati. Inilabas niya ang isang larawan mula sa drawer nganyang mesa at ibinigay ito sa akin, isang magandang araw, isang luntiang hardin at isang puting gusali, isang marangyang villa na mukhang malapit sa dagat. Iyan ang aking villa. Gusto mo bang sumama sa akin ngayong weekend? Maganda sigurong magpahangin sandali. Sa mga salitang iyon, matagal akong hindi nakasagot. Tumibok ng malakas ang aking puso at lahat ng uri ng nga iniisip ay dumaan sa aking isipan. Weekend, walang malay kong bulong at naisip ang aking telepono. Araw na mayroon akong appointment sa aking anak na babay. Nang maisip ko iyon, naging komplikado ang aking puso. Sa harap ko ay si Ge Santos na maingat na nakatingin sa akin at sa aking puso ay ang mukha ng aking anak na babae na nagpapalitan. Kailangan ko pang pag-isipan. Nang sabihin ko iyon, tahimik siyang tumango. Siyempre, huwag kang masyadong mag-alala. Ang mga salitang iyon ay taos puso at naramdaman ko rin ang kahulugan na maghihintay siya. Sa gabing iyon, buong gabi akong nag-alala. Habang lumalalim ang aming relasyon, sa isang banda, unti-unting bumibigat ang katotohanan. Ngunit kakaiba, ang tanawin sa larawan ng villa ay patuloy na sumasagi sa isip ko at nagsimula pa akong isipin ang eksena na naglalakad ako doon kasama siya at ang imahinasyon na iyon ay kakaibang mainit at tahimik. Isang buong gabi akong nag-isip, nakakatawa ang aking hitsura, ngunit hindi madaling gumawa ng isang desisyon. Isang anak na babae na nakikipag-ugnayan lamang kapag kailangan niya ng pera. Ngunit masaya akong makita siya kahit ganun. Hindi ko na matandaan kung kailan ko huling nakita ang aking anak na babae, ngunit sa harap ng appointment na iyon, paulit-ulit akong nag-alinlangan ng walang dahilan. Sa wakas, kinabukasan ng umaga, nagpadala ako ng mensahe sa aking anak na babae. May appointment ako sa aking mga kaibigan ngayong linggo. Makita na lang tayo sa susunod na linggo, anak ko. Ilang minuto pagkatapos, lumitaw na nabasa na niya ang mensahe, ngunit walang sagot na dumating. Habang tinitingnan ko iyon, bahagyang nanginginig ang aking kamay. Nagiging isang nakakadismayang ina ba ako sa aking anak na babay? Mas lalo ba kaming makakalayo nga aking anak na babay? Ngunit kasabay nito, hindi ba dapat ako gumawa ng isang pagpipilian para sa aking sarili kahit isang beses sa aking buhay? Naisip ko rin iyon. Nang gabing iyon, maingat kong inilagay ang ilang nga damit sa isang maliit na bag, damit na panloop, t-shirt, cardigan, at sa ilalim, tahimik kong inilagay ang kuwintas na perlas. Habang nakatayo ako sa harap ng salamin at isinasara ang aking bag, bigla akong napangiti. Ano ba ang ginagawa ko sa edad kong ito? Bulong ko, ngunit may kasamang kumpiyansa ang ngiting iyon. Tinawagan ko siya. Ge Santos, samahan kita sa weekend. Sa villa na iyon sa Palawan. Sandali siyang huminto sa paghinga. At pagkatapos ay maingat at malinaw na ngumiti. Mabuti. Magkita tayo sa airport bukas ng alas 9 umaga. Dalhin mo lang ang iyong nga gamit. Ako na ang bahala sa lahat. Kinabukasan ng umaga, pumunta ako sa airport na may dala lamang na isang maliit na bag, hindi isang malaking maleta. Si Ge Santos ay nakasuot ng mayos at malinis na t-shirt gaya ng dati.
Sa harap ngang pasukan ng airport, sandaling parang tumigil ang aking hininga. Naramdaman ko na sa isang paglipat na ito, bahagyang magbabago ang hangin sa aking buhay. Tahimik niyang kinuha ang aking bag at sinabi, "Gnong, Reyes, magpahinga tayo ng komportable." Tumango ako at tahimik kaming pumasok. Walang salita, ngunit ang bawat hakbang ay may kasamang pananabik at ang oras na magkasama kaming naglalakad ay simula na ng aming paglalakbay. Nang magsimulang makita ang asul na dagat sa labas ng bintana ng eroplano, unti-unting gumaan ang aking puso. Parang pakiramdam na ibinaba ko ang isang matagal ng pasanin nang makarating kami sa airport. Personal nagmaneho si Guy Santos ng isang inupahang kotse at dinala kami sa fila. Ang sinang araw ay mainit at sa gilid ng kalsada. Ang mabulaklak ng gumamela ay marahang sumasayaw sa hangin. Mga 30 minuto kaming nagmaneho. Pagkatapos dumaan sa isang kagubatan at umakyat sa isang maliit na burol, isang puti at tahimik na bahay ang lumitaw. Ang villa na iyon na nakaharap sa dagat ng Palawan ay may kalmado at marangal na pakiramdam tulad ni Guy Santos. Narito na tayo. Sa gabi, maganda ang ngabituin dito. Sa mga salitang iyon, bigla akong nasabik. Kung talagang kita namin ang ngabituin ng makasama sa tahimik na lugar na ito, sapat na iyon. Inayos namin ang aming ngagamit at naganda ang isang simpleng hapunan. Nakatayo siya sa kusina, nagihaw ngang isda, at habang gumagawa akong toyo sa tabi niya, natural akong napangiti. "Guy Santos, mas magaling ka sigurong magihaw ng isda kaysa magluto ng sinigang ano? Haha, masaya akong tawagin mo akong Guy Santos." Sa mga salitang iyon, bahagyang uminit ang aking puso. Sa hapakainan may masimpleng ngunit maayos na pagkain na may lasang kanyang nga kamay, at dahan-dahan kaming kumain. Habang kumakain, tahimik na nagsalita si Guy Santos. "Ngang, Reyes, bagay na bagay sa iyo ang kuwintas na perlas na iyan, bahagya akong nagulat at ngumiti. Ngayon, kung hindi ko ito suot, parang may kulang at parang bumalik ako sa dati bago kita makilala. Huwag kang mag-alala. Palagi akong nasa tabi mo." Imbes na sumagot, ibinaba ko ang aking ulo at sa sandaling iyon, naramdaman kong natutunaw ang aking puso. Pagkatapos kumain, umupo kami sa mga upuan sa hardin. Walang ingay sa paligid at tanging ang hangin ng Palawan ang marahang yumayakap sa amin. Sa itaas, maraming bituin ang nakakalat sa langit. Walang imik niyang hinawakan ang aking kamay. "Ngang, Reyes, sana matandaan natin ang sandaling ito sa loob ng mahabang panahon." Tahimik akong tumango at sa ilalim ngang liwanag ng gabituin, bahagyang nag-overlap ang aming gaanino. Nang ipatong niya ang kanyang kamay sa likod ng aking kamay, naramdaman kong tahimik na nanginginig ang buong katawan ko. Ang panginginig na iyon ay hindi takot, kundi paghihintay. Malamig ang hangin sa gabi, ngunit mainit ang init na nagmumula sa kanyang kamay. Sa ilalim ngang liwanagang gabituin na tinitingnan namin ng walang imik, wala kaming sinabi, ngunit kinukumpirma na namin ang puso ngang isa't isa. Maya-maya, dahan-dahan siyang tumayo, pumasok na tayo. Malamig na ang gabi, tumango ako at sabay kaming lumakad patungo sa villa. Nang isara namin ang pintoong pasukan at pumasok, ang sala ay marahang nabalot ng mainit na ilaw. Tiningnan niya ako at maingat na nagtanong, "Gung, Reyes, pakiramdam ko ay magiging napaka-comfortable ng gabing ito." Nang marinig ko ang masalitang iyon, kakaibang tumibok ng malakas ang aking puso. Kahit na hindi ko kailangang ipaliwanag kung ano ang ibig niyang sabihin, alam na ang puso ko. Dahan-dahan akong tumango. "Oh, inaasahan ko rin ng gabing ito." Humakbang siya palapit at hinawakan ang aking kamay. Tahimik ang silid at sa ibabawang kama ay maayos na nakalagay ang puting kumot at una na inihanda. Tumayo siya sa harap ko at marahang hinalikan ang dulo ng aking mga daliri at niyakap niya ako ng walang imik. Ang yakap na iyon ay mainit at parang isa-isang natutunaw ang matagal ng kalungkutan. Maingat niyang tiningnan ang kuwintas na perlas na nakasabit sa aking lik. At pagkatapos ay tiningnan ako at dahan-dahang hinalikan. Ang halik na iyon ay malalim at totu
at walang natitirang pag-alinlangan. Habang nagahalo ang aming nga hininga at maingat na niyayakap ngang, kanyang nga kamay ang aking likot. Hindi na ako nananatili sa nakaraan at ganap na nararamdaman ang sandaling ito. Tahimik na lumalim ang gabi at sa labas ng bintana, ang liwanag ng bituin ay dumadaloy pa rin. At sa kanyang nga bisik, unang beses kong naisip ang salitang pananabik sa halip na kalungkutan. Ang gabing iyon ay mananatili sa aking alaala na parang isang tahimik na liwanag salop ng mahabang panahon. Kinabukasan ng umaga, dahan-dahang dumaloy ang sinangang araw sa pagitan ng makurtina. Nang imulat ko ang aking mga mata, ang unang nakita ko ay ang likot ni Ge Santos na nakaupo sa tabi ko, nagtitimplang kape. Ang kanyang anyo ay hindi kakaiba, natural na parang matagal na kaming magkasama. Gising ka na? Lumingon siya at marahang ngumiti. Nang ayusin ko ang kumot at lumabas, may 2 tasa ng mainit na kape at inihaw na baget na may mantikilya sa mesa. Ikaw ba ang nagluto niyan? Tanong ko at nagkibit balikat siya at sinabi, ay ang oven ang gumawa niyan. Pinindot ko lang ang button. Mas madali kaysa sa sinigang. Sa mga salitang iyon, hindi ko mapigilan ang aking tawa. Sa maikling tawang iyon, may isang bagay na mainit ang tumatagos. Habang tahimik kaming uminom ng kape, bigla niyang ibinaba ang kanyang tasa at nagsalita. Reyes, paano kung manirahan na lang tayo dito nang makasama? Sa sandaling iyon, mas malakas na tumagos sa aking puso ang masalitang iyon kaysa sa aroma ng kape. Nagulat akong tumingin sa kanya at sa kanyang mga mata may katapatan. Maraming tao sa Maynila at parang nakakagulo lang ang isip. Masyadong maingay para mamuhay ng tahimik. Gusto kong simulan ang ating oras ng makasama dito ng tahimik. Sa masalitang iyon, nawalan ako nga sasabihin. Sa kanyang mamata, may pagnanais na hindi na manatiling mag-isa. At mayroon ding pagnanais na ibahagi ang espasyo na iyon sa akin. Isang buhay na tahimik na sinasalubong ang umaga sa Palawan. Masaya ako sa umaga na kasama si Gang Reyes. Sa masalitang iyon, dahan-dahan akong tumango. Hindi ko pa masabi sa salita, ngunit ang aking puso ay nasa kanya na rin. Pagkatapos ng almusal, nagpasya kaming maglakad-lakad sa paligid ng villa. Malamig ang hangin ng huling bahaging ang taglaga sa Palawan, ngunit napakalinaw at sa daan na iyon nakasama si Ge Santos, may isang hindi may paliwanag na kapayapaan. Pagkatapos dumaan sa isang maliit na bukid, sa kabilang ng isang pader na bato, may isang puno ng mangga na may mga dilaw na bunga na nakasabit at bawat taong dumadaan ay bumabati sa amin. O Ge Santos, maga kang naglalakat ngayon. Kasama ko kasi ang isang mabuting tao kaya maaga akong lumabas. Sa mga salitang iyon, ibinaba ko ang aking ulo sa hiya at tahimik niyang hinawakan ang aking kamay. Sa kanyang kamay, ang matatag na katapatan at ang pagnanais na huwag palampasin ang sandaling ito ay ganap na naiparating. Habang naglalakad pa kami, dumaan kami sa harap ngang isang coffee shop kung saan nagtitipon ang nga kaibigan ni Ge Santos. Hoy, Ge Santos, matagal na tayong hindi nakita. Ngumiti siya at itinaas ang kanyang kamay at lumapit sila sa amin. Siya pala ang sinasabi mo. Lahat sila ay bumati sa akin ng may maliwanag na ngiti na parang kilala na nila ako. Hindi binitawan ni Ge Santos ang aking kamay at tumango lang ng walang imik at sa kanilang mga mata, may isang mainit na pagtanggap at kagalakan. Noong nagtatrabaho ako, sandali akong nanirahan sa Palawan at doon ko sila nakilala. Pagkatapos naming matanggap ang pagtanggap ng kanyang nga kaibigan, naglakad kami pabalik ng walang imik. Ngunit sa katahimikan, nakakaintindihan kami. Nang umupo kami sa isang bench sa tabi ng isang maliit na gazebo, ako ang unang tahimik na nagsalita. Sasama ako sa iyo, dito, sa buhay na ito. Tahimik na lumingon si Ge Santos at tiningnan ako. Sa kanyang mga mata, isang hindi may paliwanag na ginhawa, pasasalamat at kagalakan ang umaapaw. Nang hapong iyon, habang sabay naming winawalis ang natuyong dahon sa hardin,
unang beses naming naramdaman ang pakiramdam ng pag-ayos ng aming sariling bahay. Naging pamilyar na sa akin ang buhay sa Palawan. Tuwing umaga, nagigising ako sa tunog ng hangin at kapag dumadampi ang sinangang araw sa bintanang kusina, naisip ko, toto ba ito? Sige, Santos ay nagdidiling ng halaman sa hardin. At habang kasama ko siya, nagsisimula kami ng isang simple ngunit mainit na araw. Tuwing weekend, sabay kaming namimili. Habang magkahawak kamay kaming naglalakad sa palengke, naririnig namin ang mga salita tulad ng, sa edad ninyo, napakabuti ninyong tignan. Kapag ganon, mas mahigpit na hinahawakan ni Ge Santos ang aking kamay. Medyo mapaglaro na parang isang bata. Maganda ang repolyo para sa kimchi dito. Dito ka lang din bumili ng sesame oil. Iba ang bango. Ngayon, mayroon na rin akong mga paboritong tindahan at hindi na ako kakaiba sa tabi niya. Nang hapong iyon, nag-organisa si Ge Santos ng isang maliit na salu-salo sa hardin ng villa kasama ang kanyang matagal ng kaibigan. Sa isang natitiklop na mesa, may mga calamansi cookies na ginawa ko at kape na personal na tinimpla ni Ge Santos. Ang makaibigan ay nagtipon-tipon, nagtatawanan at nag-usap sa ilalim ng araw at habang naghahatid ako ng sa pagitan ng kusina at hardin, tahimik akong nagmamasid. Sinabi ni Ge Santos at ng kanyang mga kaibigan na umupo na lang ako, ngunit paano ko magagawa iyon? Habang iniisip ko na sila ay mapanauhin sa bahay, gusto kong maghain ng kahit ano. Ngang, Reyes, sandali lang dito. Tinawag ako ni Ge Santos. Hinawakan niya ang aking kamay sa harap ng kanyang makaibigan at sinabi, ito ang taong kasama kong namumuhay ngayon. Walang nagulat sa mga salitang iyon. Sa halip, isang mainit na palakpakan ang umaling-aw-ngaw na parang isang matagal ng kaibigan. Biglang namuo ang luha sa aking ngamat. Ang pagiging nasa tabi ng isang tao ay napakatahimik at mainit pala. Sa araw na iyon, kinain ni Ge Santos ang lahat ng natirang calamansi cookies na ginawa ko. Ang kanyang anyo ay parang isang bata na nakakatuwa, kaya hindi ko mapigilan ang aking tawa. Sa araw na iyon, itinakda ko sa aking puso ang salitang pagsasama sa halip na paghihiwalay. Pagkatapos umalis na mga kaibigan, muling bumalik ang katahimikan sa hardin. Habang inaayos ko ang mga tasa na iniwan ng mga panauhin at pinupulot ang mga balat ng calamansi na nakakalat sa damuhan, saka lang ako nakahinga. Sige, Santos ay nakaupo sa isang upuan sa ilalim ng lilim ng isang puno at sa mesa sa tabi niya ay may isang tasa ng saa na inihanda ko. Reyes, halika dito. Tinawag niya ako habang kumakawe. Sa isang sulok ng hardin kung saan lumulubog ang araw, tahimik akong umupo. Napakasarap ng calamansi cookies ngayon. Ilang beses nilang tinanong ang resipe. Sa mga salitang iyon, ngumiti ako at yumiling. Walang sikreto, mas masarap kapag kasama mong kumain ang mabubuting tao. Sandaling tahimik na ngumiti, si Ge Santos at itinaas ang kanyang tasan-tasaa ng walang imik. Sa kabilang tasan-tasaa, naramdaman ko na lumalim ang kanyang mata. Ngang, Reyes, ito ba ang buhay na pinapangarap natin? Sa tanong na iyon, matagal akong hindi nakapagsalita. Isang simpleng tanong, ngunit bakit ito tumatagos ng malalim sa aking puso? Sa totoo lang, hindi ko man lang pinangarap ang ganitong buhay. Akala ko, napakalayo nito. Sa mga salitang iyon, tahimik na tumango si Ge Santos. Ako rin. Akala ko, ang huling pag-ibig ay nasa mga drama o nobela lamang. Sandali kaming nakaupo ng walang imik. Dumaan ang isang banayat na hangin at isang maya ang humuni sa malayo. At tahimik kong hinawakan ang kanyang kamay, ngunit malinaw ang sandaling ito. Isang buhay na sabay nating pinanggarap at sabay na binuo. Mahigpit na hinawakan ni Ge Santos ang aking kamay at ngumiti ng walang imik. Ang maliliit na bulala sa isang sulok ng hardin, ang sina ng huling bahagi ng hapon at 2 tao na makatabing nakaupo sa isang eksenang iyon, lahat ng kalungkutan at pagod ay dahan-dahang naaaliw. Sa araw na iyon,
Napakalambot ng sinangang araw. Sa hardin ng villa sa Palawan, sa kabilangang pader na bato, dahan-dahang tumatagos ang takip silim. Makatabi kaming nakaupo ni Gay Santos sa isang kahoy na bangko. May banayat na amoy ngan kalamansi sa hardin at tahimik na maririnig ang tunog nga ibon sa dagat sa malayo. Hindi ko akalain na ganito kaganda ang taglagas. Nang sabihin ko iyon, tumango si Gay Santos at sinabi, "Mas maganda kapag makasama tayo." Sa mga salitang iyon, dahan-dahan akong ngumiti. Sa sandaling magdikit ang aming nga daliri, mas malalim na niyakap ni Gay Santos ang aking kamay at pagkatapos ngang sandaling pag-alinlangan, dahan-dahan siyang nagsalita. "Ngang, Reyes, ngayon lang ako nakaramdam na nabubuhay ako sa loob ngang mahabang panahon. Napakalungkot ko at hindi ko masabi iyon sa sinuman." Mababa ang kanyang boses at nanginginig at sa masalitang iyon, ang matagal ng nakatagong kalungkutan at paghihintay ay ganap na nakapalop. Hindi tayo makasama mula sa simula? Reyes, ngunit mula ngayon, gusto kong makasama ka hanggang sa huli. Sa mga salitang iyon, uminit ang aking nga mata. Mula sa sandaling pinindot ko ang doorbell ngang mansyon ni Gay Santos, hindi ko man lang naisip na darating ang araw na ito, ngunit ngayon, hindi ko may kakaila na ang bawat araw na kasama ko ang taong ito ay naging pinakamahalagang oras para sa akin, Gay Santos. Tahimik kong hinawakan ang kanyang kamay at sinabi, "Ako rin." Kung gaano katagal, ganon din kalalim ang pag-ibig. Tahimik siyang tumango at hinalikan ang likot ng aking kamay. Ang mainit na halik na iyon ay parang isang mas malalim na pangako kaysa sa anumang salita. Ang langit ay namumulan na at sa pagitan namin ay may isang kapayapaan na tahimik na dumadaloy. Ng gabing iyon, makatabi kaming nakaupo sa dulongang beranda. Napakalinaw ngang kalangitan sa gabi sa Palawan at ang banayat na liwanag ngang buwan ay tahimik na bumababa at yumayakap sa aming nga balikat. May hawak na mainit na tsaa si Gay Santos at habang nakabalot akong kumot sa aking mga tuhod, nakatinggala ako sa langit. Ang komportableng katahimikan na iyon, kahit walang salita, ay dahan-dahang kumakalat hanggang sa kaibuturan ng aking puso. Napakalaking ang buwan. Nang tahimik kong sabihin iyon, itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ang buwan. Ngang, Reyes, dati, mag-isa kong tinitingnan ang buwan na ito ay isang simbolo lamang ng kalungkutan. Ngunit ngayon, napakainit ng pakiramdam ko sa buwan na ito. Sa mga salitang iyon, bahagya akong tumagilit at ngumiti. Tahimik niyang hinawakan ang aking kamay. At habang makatabi kaming nakaupo, matagal kaming nakatingin sa langit. Sa sandaling iyon, ako ang unang nagsalita. Isulat natin ng maayos ang ating pangalawang buhay, Gay Santos. Tumango siya at mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Ngang, Reyes. Mula ngayon, ang natitirang bahagi ngang aking buhay ay isusulat ko ng kasama ka sa bawat pahina. Sa isang sagot na iyon, parang nabayaran ang lahat ng paghihintay at kalungkutan hanggang ngayon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang aming pag-ibig na huli ng namukatkat ay tahimik ngunit malinaw na nagpapahiwatig ng isang bagong simula. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ngayon, mangyaring mag-subscribe, i-like, at i-on ang mga notification, at mag-iwan din ng maraming komento sa inyong mga iniisip. Salamat sa panonood.